Matapos maunsyami ang Dubai trip, tuloy sa Japan si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanyang pag-alis, kapansin-pansing wala si Vice President Sara Duterte, habang may malamang biro naman si Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Alas 2 ngayong hapon, lumipad patungong Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa commemorative summit ng 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ngayon lang siya muling lumabas ng bansa matapos makansela ang kanyang Dubai trip dahil sa COVID-19. Karamihan sa mga miyembro ng gabinete ay kasamang naghatid sa Pangulo sa airport. Kabilang na riyan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na pabiro pang hinirita ni PBBM. The only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Kapansin-pansin namang wala si Vice President Sara Duterte sa departure ceremony ng Pangulo. Si VP Duterte pa naman ang tatayong caretaker habang nasa Japan ng Pangulo. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin ng Pangulo na isang oportunidad ang dadaluhan niyang summit para isulong ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang usapin. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Iikot daw sa 3 sessions ang summit. Ang una ay nakatuon sa kontribusyon ng Japan sa pagpapanatili ng rules-based international order. Susundan ito ng pagkilala sa programa ng Japan pagdating sa exchange students. Isa ang Pilipinas sa mga nakikinabang niyan. Panghuli ay ang usapang negosyo at ekonomiya. Mananatili sa Tokyo si Pangulong Marcos hanggang Lunes, December 18. Samantala, umalis ng bansa si PBBM nang hindi niya pa napirmahan ang 2024 national budget. Sabi ng Pangulo, hindi pa niya nakukuha ang kopya ng inaprubahang budget ng Kongreso, pero kumpiyansa ang Pangulo na mapipirmahan ito bago magpasko. We have been going through the consultations through the whole of the year for that matter. And I would be very surprised if there are other issues that will suddenly arise that we hadn't anticipated. I think we'll do it before Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.